Nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balitang aarestuhin na siya. Mismong si Duterte ang nagbalita niyan sa kanyang dating spokesperson na si Attorney Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Hindi malinaw kung para sa anong kaso kaya aarestuhin umano si Digong. Nagtanong-tanong daw si Roque. Hindi dinetalye ni Roque kung sino ang nagpapabuwag at kung sino ang kanyang source. Pero ang sigurado raw, laman na rin ito ng mga usapan ng mga taga-Task Force Davao. Tila senyales daw yan ang posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003 nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ni Nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niyan na layong protektahan ng lungsod laban sa terorismo. Bukod dyan, ayon kay Roque, nagpunta raw sa Davao si AFP Chief Romeo Brownell Jr. nitong Sabado. Hindi raw malinaw para ito saan. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Agad namang pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Pati ang AFP Eastern Mindanao Command itinangging bubuwagin ng Task Force Davao. Sa kabila niyan, kinumpirma ng AFP na nagpunta ngang Davao si Brownell nitong weekend. Pero wala raw itong kinalaman sa sinasabing pagbuwag ng Task Force Davao. At lalong wala itong kinalaman sa tensyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Ang totoong dahilan ay ang pagtugon sa matinding baha sa rehiyon. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was... So ayan, confirm po yung sinasabi ni Roque na nagpunta talaga si AFP Chief doon. For three things, look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops. Dagdag pa ng AFP, nananatili silang independent sa gitna ng bangayan sa politika. Nasa bayan daw ang kanilang katapatan. We'll remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Eto na nga. So ito, pag-usapan natin. So, alam mo, eto lang ako ganito lang ho ang aking opinion patungkol po dito. Napakasimple lang ho. Sa tingin ko, meron talagang ugong. Malamang, ito po ay naudlot dahil medyo nag-trending po. Naunahan ho sila. Kasi lagi niyong tatandaan, naalala ko tuloy yung pinayo sa akin ng isa kong kaibigan na abogado. Sabi niya, tungkol doon sa threat na sinasabi ko, di ba ho? Sabi niya, alam mo, unahan mo na. Unahan mo nang sabihin kesa sa unahan ka. At least pag naunahan mo, may idea na yung tao kung sino. Ngayon, pag may nangyari sa'yo, alam na kagad nila kung sino yung pupuntiryahin ng tao. At dahil doon, medyo matatakot na sila. So ano ang punto ko doon? Naalala ko yan kasi malamang, posible hindi ko ho ito kino-confirm posible ho, hindi ko ho ito kino-confirm pero posible lang na inunahan ni Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin po nun? Meron na siyang naririnig sa mga kakilala na, tandaan ninyo, presidente ho yan dati. Pag ikaw presidente, ikaw ang naglalagay ng mga tao dyan sa panahon mo. Tandaan nyo may mga utang na loob yung iba dyan. Hindi, sabihin man nilang para kami sa bayan, para kami sa konstitusyon, para kami sa chain of command. Alam mo, ang Pilipinas, wag na ho tayo maglokohan, di ba? Kung sino yung naglagay sa'yo, utang na loob sa atin, napaka-importante. Ako nga po yung impormasyon ng mga nakukuha ko, dahil dun sa mga taong natulungan ko, kapirasong tulong lang po yun. Paano pa kaya yung mga natulungan ni Pangulong Duterte sa mga sundalo, mga na-appoint niya nung time na yon, di ba ho? Sigurado kung meron po siyang alam. Ngayon, siguro dahil doon, binibigyan siya ng impormasyon. At para hindi matuluyan,
inilabas niya na kaagad. Di ba ho? So, nilabas niya, siguro over the time, kaya sabi pa nga ng isa, umabot na ng 300 plus thousand, abay, meaning ho, medyo nag-trending ho at nakarating siguro sa... Kasi nung Sunday, buong Sunday yan ha, remember, Sunday yung spokes hour na yan, hindi yan pinapansin Until nag-trending ho yan sa video natin, hindi ko sinasabing ako may dahilan ha, hindi yun ang punto ko dito. Ang sinasabi ko dito, nag-trending po, kaya siguro nag-ingay, maaari, dahil doon sa pag-iingay na yon, medyo sandali, kabig muna tayo ng konti. Kasi alam nyo, marami namang ganyang pangyayari sa Pilipinas na lumalabas tapos biglang kumakabig sila. Okay? Kasi pag may lumabas na balita, di ba? Paano naman yung sinasabi ni Remulla na wala naman ako coordinate sa kanyang ICC? Si Remulla, paniniwalaan nyo? Sa 10 sinabi niyan, 5 doon kasinungalingan Ay, hindi pala 5. Mga 11 ang kasinungalingan doon. Di ba? So ano dito? Bakit si Panelo sinabi niya, nasabi daw ni Pangulong Duterte hindi tumatawag si Pangulong Duterte kay Roque. Hindi natin alam kung baka din hindi ko to kino-confirm Pero ito yung mga opinion ko lang sa mga nangyayari baka din sinabi sa kanya na sige, hayaan mo na anyway, mukhang binabawi na yung order na alisin yung Task Force Davao. So, medyo kabig tayo ng konti. Tandaan ninyo, politics is a game. Ano ho yan? Marunong po si Pangulong Duterte pagdating sa paglalaro. Okay? Alam mo niya yung galawan. Ang importante dito, whether this is true or not, ang importante, we are aware.